Kung hindi ka tao, anong uri ka ng nilalang? Bakit ganito? Nasa loob tayo ng malaking puno ngunit singlaki ng mansyon ang loob. Ang gara, ang dami mga gamit na yari sa ginto at sobrang linis. Walang kahit konting alikabok. Manghang wika ko. Isa akong engkanto at nandito ka sa mundo ng pantasya. Maligaya akong naisama kita sa aking mundo. Mahal kong Elsa. Nais kitang makasama sa aking mansyon. Kayo ng anak mong si Junior. Pupunuan ko ang mga pagkukulang sa iyo ng iyong asawa. Pangako ni Diwani sa akin na halos ayaw mag-sink in sa aking utak. Sir Casper, 3 taon akong byuda at hindi ko inaasahan na ang tahimik kong buhay muling bubulabugin ng dati kong asawang si Wesley. Oo, sinasabi akong byuda dahil iniisip ko na patay na ito. 3 taon at masasabi kong tinanggap ko na ang katotohanang wala nang pag-asa pang magbago ang aking asawa. Mantakin mo ba naman? Ang ilang taon naming ipinondar na lupa at bahay sa isang kisap mata lang nawala agad dahil sa biglaang pagkahumaling niya sa online sabong. Magandang araw nga pala sa lahat. Sa'yo na rin, Sir Casper. Ako si Elsa at kagaya ng iba, may isang perasong kwento ng aking buhay. Ang minsan ay nangyari at halos hindi ka panipaniwala. Sana'y magbigay aral ito sa lahat, lalo na sa mga tagapakinig ng channel na ito. Hindi ko inasang mabilis na magbabago ang aming buhay dahil sa unang maling hakbang niya. Maging ang aming negosyo na car shop ay biglang nalugi dahil hindi na dinarayo ng mga customer. Umabot pa sa punto na pati ang hulugan naming kotse na akala ko ay ilang buwan na lang, mapasami na talaga. Ngunit pati iyon ay tangay pa rin ng taong kanyang pinagkautangan. Hayop ka, Wesley. Paano mo nagawa ang bagay na ito? Iniisip mo ba ang kahinatnan ng ating anak na si Junior? Galit na sumbat ko noon sa aking asawa. Babawi ako, Elsa. Tanging sagot nito. Hindi pa ako nadala. Ako ang babaeng ayaw ng away at gulo. Laging nang uunawa. Laging pinipiling maging tahimik. Todo hingi siya ng patawad sa akin. Nilalambing ako. Ang sabi ay marami pa siyang pwedeng gawin upang hindi kami mahihirapan sa buhay. Mahal, mag-uumpisa ako ng bagong negosyo. Nakahanap ako ng magandang pwesto para magluto ng inihaw. Tiyak akong dudubugin tayo ng maraming customer. Masayang balita niya sa akin. Wala akong reaksyon noon. Kung ano ang mga gagawin niya, hindi ako tutol. Siya naman ang bubuhay sa aming mag-ina niya. Kaya bakit ako magbibigay ng reaksyon? Akala ko naman nadadala na kasi wala na lahat ng mga pag-aari namin. Nagre-renta na nga lang kami ng munting bahay para naman may matulugan kami at mapaghihingahan. Iyon pala ay mahuhuli ko pa rin siyang pumupusta sa online sabong. Talagang na-addict siya sa sugal. Akala ko ba na pag-usapan na natin ito, Wesley? May bahid na inis na tanong ko. Sinubukan ko lang naman. Malay mo, pumaldo. E di makabawi na ako sa mga talo ko dati. Patuwiran niya, Sir Casper. Nakakainis. Gusto ko nang sumuko. Paubos na ang aking pasyensya. Ngunit ang iniisip ko ay ang aming anak. Paano si Junior kung walang ama? Tsaka anong sasabihin ng mga tao sa akin sa paligid? Nainulan ako ng malas na lahat na wala sa akin. Sa isip ko noon, Sir Casper, ay siguro ang sama-sama kong nilalang. Kasi lahat ng parusang ibinato na sa akin ng universo. Kaya nananatili pa rin akong nagpapangumbaba. Nagtiis kahit pa ang totoo ay ubos na ako. Kahit sa pamilya ko hindi ko maibahagi ang aking problema. Lalo na sa aking ina. Dahil ayaw ko sa lahat ay nag-aalala sila sa akin. Lumipas pa ang mga ilang buwan.
May mga pagkakataon pa rin na nakikita ko si Wesley na patagong kumakalikot ng cellphone. Hinayaan ko na dahil ganoon pa rin naman. Hindi rin nakikinig sa akin. Ngunit sa pagiging pipi at bingi at pagbubulog-bulagan ko sa mga ginagawa niya, hindi ko inaasahang mas magiging malala pa ang kanyang gagawin. Nahuli ko siyang may video call na babae. Grabe. Parang lumubo buong katawan ko nang makita mismo ng dalawang mga mata ko ang ginagawa ng babaeng ka-video call niya. Ang laswa. Ngunit gayon pa man, pinili ko pa ring maging kalmado. Ayaw ko na ng sumbatan. Tahimik kong binibitbit si Junior. Isang alporas na may iilang damit namin ni Junior. Iyon lang ang bitbit ko o dala ko. Ngunit hinihintay ko munang makaalis si Wesley patungo sa kanyang pwesto. Nang masigurong nakalayo na siya, tsaka lang ako nagmadaling lumabas sa inuupahan naming bahay. Gilid iyon ng highway kaya saktong paglabas ay may dumaang jeep. Sumakay na kaagad kami ni Junior patungo sa himpilan ng boss. Hindi ko alam kung saan ang aking tungo sa mga sandaling iyon. Wala pa akong napiling direksyon. Hanggang sa imbis na himpilan ng bus ang aming destinasyon, napunta iyon sa daungan ng barko. Natanaw ko malayo pa lang ang pier. Kaya biglang pumasok sa isip ko ang Lola Salvacion. Matagal na rin buhat nang makapunta ako sa isla kung saan ito nakatira. 12 anyos yata ako noon nang sinama ako ng nanay. Bigla kong naisip, mukhang naulit lang sa akin ang nangyari kanila ng tatay noon. Ang pagiging taksil ni tatay. Mukhang sumpa niya yata sa aming angkan na hindi maging tagumpay sa larangan ng pagpapamilya. Kaso ang mali ni nanay, iniiwan niya ako noon kay Lola. Tapos ay nawala na ako ng balita sa kanya. Marahil nagkaroon na ng bagong pamilya. Hanggang sa kasalukuyan nga ay wala na akong balita sa kanya. At hindi ko gagawin yon sa aking anak. Ayaw kong matulad sa aking naranasan si Junior. Liwat kanan mong tiyahin at tiyuhin may naguutos. At ang pinakamasakit doon, kapag hindi mo masunod, ay wala kang pagkain. Magugutom ka magdamag. Kala ko nga noon si Wesley na ang magiging sagot sa aking karangyaan sa buhay. Iyon pala ay sakto lang na natikman ko ang kaunting kaginhawaan. Mapaglaro nga talaga ang buhay. Pagkarating ko sa isla ay hinanap ko kaagad si Lola Salvacion. Ngunit sa kasamaang palad, matagal na pala siyang wala. 3 taon nang patay ang lola dahil sa katandaan. Ang mga tiyo at tiya ko ay nasa lungsod na rin namuhay. 3 bahay nila ang naabandona dahil piniling manirahan sa lungsod. Isa sa mga iyon ay ang tinuluyan ko. Pinaayos ko at pinalinis. Buti na lang at nadala na ako sa unang ginawa noon ni Wesley. Kaya naisipan kong magtabi ng pera upang kapag ipit na ay may mapagkukunan ako. Nagamit ko nga iyon dahil iyon ang magiging umpisa sa isang maliit na tindahan na itatayo ko sa isla. Saktong hapon nang makarating kami. Nagpahinga lang ako saglit sa abandonadong bahay ni Tio Nonoy. Nang bandang 4:00 ng hapon, ay lumabas kami ni Junior para bumili ng makakain. Sa daan ay may nakasalubong kaming matandang babae. Bago kayo dito, Ining? Tanong nito sa akin. Ay, opo Lola. Pamilyar nga po kayo sa akin eh. Nakita na yata kita dati. Hindi ko lang matandaan masyado. Bata pa kasi ako nang umalis dito eh. Uy ka ako. Dito ka rin lumaki. Ako si Lola Isabel. Saan ka ba ngayon umuwi? Naku po, ikaw nga po. Sa abandonadong bahay ni Tio Nonoy, Lola Isabel. Ngayon ko lang din kasi nalaman na patay na si Lola Salvacion. Kawawang lola ko. Tsaka sila Tio pala ay lumikas na rin sa lungsod. Oo, mahabang kwento ng buhay nila. Ikaw mo sa bahay ka ni Nonoy nakatira ngayon. Nako,
Lumipat ka na lang sa bahay ng lola mo. O di kaya ay sa akin ka na lang makituloy. Wala naman akong kasama. Mabilis akong umiling. Ayaw ko nang nakakaperwisyo. Ayaw ko rin na may ibang kasama. Dati kasi nakikutuloy lang ako. Parang hindi ko na gustong mangyari ulit iyon. Nagpaalam na ako sa kanya dahil mabilis ang takbo ng oras. Baka gabihin pa kami sa pamamalengke. Gaya ng inaasahan ko, kada may tindahan akong malalapitan, laging tinatanong kung sino ang kaanak ko sa lugar at kung bakit ako naroon. Sinasabi ko na lang ay gusto ko ng tahimik na lugar. Pag-uwi ko sa bahay ay agad akong nag-ipon ng kahoy upang gumawa ng apoy. Mabuti na lang at maraming tuyong kahoy sa bakuran ng bahay. Mabilis akong nakaipon. Ngunit nang marating ko ang likod bahay, ay nakaramdam ako ng kakaibang presensya. Hindi ko maintindihan. Bastang lambig na parang ang bigat sa pakiramdam. Sinubukan kong baliwalain. Ngunit ilang saglit lang ay nakaamoy na ako ng pabango ng isang lalaki. Hindi naman ganong matapang. Suwabe lang sa ilong. Ngunit sa tanang buhay ko ay noon ko lang iyon naamoy. Tila pinaghalong aroma ng mga ligaw na orchid sa kagubatan. Tiningala ko ang malaking punong kahoy na nasa aking harapan. Noon ko lang napansin. Isa pala itong balete. Nilibutan ako. Naalala ko ang mga kwentong kotsero sa mga engkanto o kaya ay mga kapare. Hindi ako sigurado kung totoo nga ba ang kwentong iyon. Iniisip ko na lamang na baka may mga nakadikit na mga ligaw na bulaklak sa puno, kaya ang bango. Minadali ko na lang ang pangunguha ng kahoy upang makapagluto ako kaagad. Ngunit nakalimang hakbang pa lang ako pabalik sa harapan nang may marinig akong mga sitsit. Malinaw ko iyong narinig mula sa puno ng balete. Kinilabutan ako ng sobra. Nagunwari na lang akong walang napansin. Dire-diretso lang ang aking lakad. Kunwari ay wala akong narinig. Madali akong magluto. Upang makapagpahinga kaming na maaga ni Junior. Hindi ko napansin na lumabas na pala ito habang ako ay nagluluto sa kusina. Narinig ko na lang itong nagsasalita sa likod ng bahay, malapit mismo sa puno ng balete. Patakbo akong lumabas at pinuntahan si Junior. Diyos ko anak, anong ginagawa mo rito? Bakit ka naman lumabas nang walang paalam? Sa susunod ha, huwag kang bastang lumabas nang hindi nagsasabi sa akin ha. Mama, may kaibigan ako, si Diwani. Gusto niya maging papa ko kasi sabi ko sa kanya, ayoko na sa papa ko. Masama ang dati kong papa, hindi po ba? Kaya natin siya iniwan kasi pinapalo niya ako. Junior, ano ba yung sinasabi mo? Walang ibang tao rito bukod sa atin. Mali ka po mama, ayan o, si Diwani. Gusto niyang maging papa ko. Giit ng aking anak. Para hindi na ako kikilabutan ng husto, dinala ko siya sa loob ng bahay. Sinisiguro kong nakakandado ang pinto para hindi na siya makalabas pa. Magpipitong taon na si Junior at sa buong buhay niya, noon ko lang siya nakitang may kinakausap, gayong wala namang tao sa paligid. Mama, hindi mo ba nakikita si Diwani? Ang gwapo niya at ang bait. Biglang wika ni Junior. Huwag mo nga akong tinatakot ng ganyan, Junior. Ayan yung laruan mo na baril o. Iyan na lang ang pagkaabalahan mo. Tumahimik ka na anak. Pakiusap. Hindi na nga siya muling nagsalita. Hanggang sa makatapos na akong magluto. Sabay kaming naghapunan. Sanay siyang sumubo ng sariling pagkain. Simula 4 na taon pa lang siya. Pagkatapos kumain ay nilinis ko na siya at binihisan. Hindi mahirap ang tubig dahil may balon sa harap ng bahay. Dahil rin malamang sa pagod, kaya mabilis kaming nakatulog ng gabing iyon. Ngunit kalagitnaan ng aking masarap na tulog, nang may gumising sa akin. Sino ka? Gulat na tanong ko. Tila nawala ang antok ko sa katawan.
Ang liwanag niya. Parang siya na yata ang nagsisilbing ilaw sa gabing iyon. Ako si Diwani. Masaya ako dahil muli na naman ako magkaroon ng kasama sa malungkot na lugar na ito. Diwani, ikaw rin ang kausap ni Junior. Totoo lahat ng sinasabi ng anak ko. Oo, Elsa. Totoo ring gusto kong maging ama niya. Malungkot kasi siya dahil wala na siyang ama. Hindi daw naging mabuti ang kanyang ama sa kanya at sa iyo na rin. Naku, pasensya na talaga sa batang iyon, Diwani. Napakalikot at napakakulit lang talaga niya. Ayos lang, Elsa. Nandito ako para sa inyong dalawa ni Junior. Halika, gusto kitang ipasyal sa aking tahanan. Yaya niya. Hindi ko alam kung bakit kay gaan ng katawan ko. Ang bilis kong sumama sa kanya nang wala man lang pag-aalinlangan. Doon kami pumunta sa likod ng bahay. Patungo kami sa puno ng balete. Wala akong imik habang nakasunod lang sa kanya. Hinawakan niya ang puno ng balete. Pagkatapos ay bigla iyong nagliwanag. Ilang saglit pa ay bumukas ito. Napakaliwanag sa loob. Halika, Elsa. Pumasok ka sa aking bahay, sa aking mundo. Wika nito. Inikot ko ang aking paningin. Walang hanggang pagkamangha. Hindi maipaliwanag na pakiramdam. Tingin ko panaginip lamang ang lahat ng ito. Ngunit binaliwala ko na lang dahil sa ganda ng loob ng tahanan niyang iyon. Ano ito? Sino ka pa talaga, Diwani? Hindi ako simpleng tao lang, Elsa. Siguro naman naramdam mo at alam mo ang bagay na iyon. Kung hindi ka tao, anong uri ka ng nilalang? Bakit ganito? Nasa loob tayo ng malaking puno ngunit singlaki ng mansyon ang loob. Ang gara. Ang dami mga gamit na yari sa ginto at sobrang linis. Walang kahit kaunting alikabok. Manghang wika ko. Isa akong engkanto at nandito ka sa mundo ng pantasya. Maligaya akong naisama kita sa aking mundo. Mahal kong Elsa. Nais kita makasama sa aking mansyon. Kayo ng anak mong si Junior. Pupunuan ko ang mga pagkukulang sa iyo ng iyong asawa. Pangako ni Diwani sa akin na halos ayaw mag-sink-in sa aking utak. Sobrang bilis ng lahat. Unang araw pa lang namin sa islang iyon. Yun na agad ang kababalaghang babalot sa amin. Sa bagay, hindi naman nakakatakot ang itsura ni Diwani. Ang puti nga niya, parang nagliliwanag. Ang kanya mga matang kulay berde, ngunit parang kumikinang na ginto ang gitna. May mga kulay berde na parang mga balat sa kanyang mga braso at buong katawan. Matangos ang ilong, ngunit walang linya sa pagitan ng ilong at bibig. Inikot pa niya ako sa loob ng kanyang bahay. May isang batong itim na naroon sa isang sulok. May maliit at may malalaki rin. Nagkalat ang ginto sa sahig. Tila wala siyang pakialam. Gayong napakamahal ng mga ito sa mundo ng mga tao. Kung naging visible lang ang kanilang mundo sa mundo ng mga tao, tiyak na ilang ulit na silang pinagnakawan. Sa iyo na ito, Elsa. Dalhin mo pag-uwi mo sa inyong mundo para mapatunayan kong totoo ako. Totoo ang aking mundo. Wika pa niya. Sabay abot sa akin ng isang peraso ng ginto. Ayaw ko iyong tanggapin. Laging abanse ang utak ko noon pa man, basta pagdating sa bigayan. Baka kasi may kung anong kapalit iyon. Huwag na, Diwani. Kahit wala akong madala galing sa mundo mo, hindi naman ako makakalimot sa mga pangyayari dito. Alam ko, Elsa. Pero gusto kong ibigay sa iyo to. Salamat. Dahil hindi mo tinanggihan ang aking imbitasyon na pumunta dito sa aking mundo. Anya pa. Tinignan lang niya ako sa mga mata ko.
at hindi ko alam kung bakit bigla na lang tila naging sunod-sunuran ako sa kanyang gusto. Kinuha ko ang inabot niyang kaperasong ginto. Salamat dito, Diwani. Wika ko. Ngumiti lang siya. Bigla kong naalala si Junior. Kaya nagpaalam na ako sa kanya. Diwani, baka nagising na si Junior. Pwede bang umuwi na muna ako? Baka kasi hanapin ako nun at biglang lumabas ng bahay. Sige Elsa, sa susunod, dalawa na kayo na Junior ang dadalaw sa aking bahay. Anya. Hinawakan lang niya ang aking noo at bigla na lang naimulat ko ang aking mga mata na nasa higaan katabi na ni Junior. Bigla kong naalala si Diwani. Tinignan ko ang aking nakasarang kamay. Nagulat ako. Naroon ang kaperasong ginto. Totoo? Gulat na tanong ko. Agad ko yung itinago nang biglang iminulat ni Junior ang kanyang mga mata. Ang alin mama? Tanong niya sa akin. Wala anak. Naisipan kong ipasok ka sa school. Siguro naman pwede pa. 2 linggo pa naman simula mag-umpisa ang pasukan ng eskwela. Sige po mama, gusto kong magpatuloy sa pag-aaral. Grade 1 na ako mama. Napangiti akong tinitignan ang aking anak. Eto lang ang kanyang ama ay tila naiintindihan na nito ang lahat-lahat. Sa bagay, hindi nga naman naging ama si Wesley sa kanya. Lagi itong abala sa mga bagay-bagay. At kung lalapit si Junior ay magagalit ito. Kaya walang pagmamahal ang aming anak para sa kanya. Parang estranghero na lamang siya sa bahay tuwing makikita siya ni Junior. Katapos naming kumain at mag-ayos ng sarili, ay pumunta agad kami sa paaralan. Muli na naman kaming may nakasalubong na ale. Isang maglalako ng gulay. Tinitigan ako nito. Halatang nanibago. Baguhan ka dito ano? Tanong niya sa akin. Opo ate, bala kong ipasok sa school ang aking anak. Mabuti yan. Saan ka umuwi? Sinong mga kamag-anak mo dito? Tanong pa niya sa akin. Sila Tio Nonoy at Tio Dodong, anak ng dating si Lola Salvacion. Kaso wala na sila dito, kaya ako nang pansamantalang nakatira sa bahay ni Tio Dodong. Bigla siyang napatitig sa akin nang sabihin ko ang bagay na iyon. Para bang may nakakatakot. Hindi maipaliwanag ang kanyang reaksyon. Kayong dalawa lang ang natutulog sa bahay ni Dodong? Yung bahay na may malaking balete sa likod? Tanong pa niya. Opo ate, mismo po. Nako Ineng, mag-ingat ka. Baka bigla na lang din kayo maglaho sa bahay na iyon. Napakunot ang aking noo sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit hindi ko na siya makausap pa dahil nagmamadali na itong umalis. Ate, tawag ko ba? Pasensya na Ineng, kailangan ko pang ilako itong mga gulay ko. Baka hindi ito maubos. Sigaw nito. Naglakad akong puno ng tanong ang isipan. Ang sabi ng mga malayong kapitbahay ni Tio Nonoy o Dodong ay nasa Maynila sila. Napaisip tuloy ako na malalim kung talaga nga bang nasa Maynila ang tiyo at ang pamilya nito. Pilit ko na lamang iyong iwinaglit sa aking isipan. Kaya akong dagdagan ang aking problema. Masyado nang mabigat ang aking kalooban at hindi ba ako masyadong nakarecover sa mga pinagdadaanan ko sa buhay. Pagkarating namin sa school ay hindi naman ako nahirapan na maipasok si Junior. Nang umaga ding iyon ay diretso pasok na siya dahil 2 linggo na siyang huli sa mga aralin. Bigla kong naalala ang kaperasong ginto sa aking bulsa. Naisip kong patignan iyon sa pawn shop.
Nagtanong ako sa mga nanay na nagbabantay ng kanilang anak sa waiting area kung may mga sanglaan ba sa isla. Bay oo, nasa kabilang kanto lang dito ganda. Wika ng isa. Elsa po ang pangalan ko ate, at araw-araw niyo na ako makakasama dito. Magbabantay din ako dito ng aking anak, kahit grade 1 na. Baguhan kasi kami dito baka manibago. Paliwanag ko. Ayos lang Elsa, ako si Faye. Ito si Karen, at siya naman si Zaira. Kung gusto mo maging kaibigan kami ay masaya kami para sa ganyong bagay. Talaga po, maraming salamat naman po. May mga kaibigan na ako dito sa isla. Nako, mababait ang mga tao dito sa isla Elsa. Kaya huwag kang mahiya kung may kailangan ka. Hindi kami naghahanap ng kapalit. Masaya kaming makakatulong sa iba. Kahit mahirap ang buhay dito, napapagaan dahil sa pagbabayanihan. Wika naman ni Karen. Ang saya naman pala dito. Mukhang dito na nga yata ang buhay ko. Masayang sagot ko sa mga bago kong kaibigan. Nagpaalam akong saglit sa kanila. Gusto ko munang tignan kung posible bang maging pera ang kaparasong ginto na hawak ko. Pinuntahan ko ang sanglaan na sinasabi nila. Nagulat ako dahil totoong ang ginto ang hawak ko. Ang ibinigay ni Diwani. Nag-aalangan pa akong gawing pera iyon. Ngunit napag-isip kong kailangan ko talaga ng pera. Lalo at nag-aaral na si Junior. Malaking halaga iyon ng pera. Kaya kahit ilang taon ay kaya kaming buhayin ang halaga ng gintong ibinigay ni Diwani. Habang naglalakad pabalik sa school, ay hindi maipaliwanag ang kabang nadarama ko sa aking dibdib. Malaking halaga iyon. Mapasa akin lang kaya iyon ng walang kapalit. Hanggang sa narating ko ang kinaroroonan nila ni Faye, Karen at Zaira, ay ganoon pa rin ang aking pagkaramdam. Bakit naliligo ka yata ng pawis? Tanong ni Karen sa akin. Malamang naninibago. Hindi ka siguro sanay sa lakaran ano. Mukhang kutis mayaman ka Mayaman ka yata sa syudad. Wika rin ni Zaira. Naku, hindi po. Mali kayo ng pagkakaintindi. Hindi ako mayaman. Talaga lang na nanibago ako sa lakas. Kasi sa syudad ang daming padyak. Kaya siguro ganito kadami ang aking pawis. Dahilan ko. Ngunit ang totoo ay may kasamang nerbiyos na ang mga pawis ko. Masaya silang kausap sa buong maghapon. Marami silang tanong sa akin. Ngunit limitado ang aking sagot. Tinatanong pa nila ako tungkol sa aking asawa. Siyempre, nahihiya akong sabihin na hiwalay ako sa asawa. Kaya sinabi ko na lang na seaman ang asawa ko. Hindi nila alam. Iyon talaga ang dahilan kung bakit ako napadpad sa islang iyon. Maaga pa lang ay nakauwi na kami ni Junior sa bahay. Nakabili na ako ng aming pang-ulam, kaya may pagkakataon akong maglinis ng paligid. Sobrang haba na ng mga ligaw na damo, tsaka punong-puno na ng mga tuyong dahon ng mangga. Mukhang nakakatakot nang galawin at baka may nagtatagong ahas. Pero kailangan pa ring linisin dahil kay pangit tignan. Lalo na at may nakatirang tao sa bahay. Sa makatawid nilinis ko ang lahat, maging ang likod bahay. Habang nagluluto ay naglilinis na rin ako ng palikuran. Hindi ko alam pero panay ang sulyap ko sa puno ng balete. Para kasing may nakatingin sa akin. Ganoon pa rin ang pakiramdam. Medyo mabigat. Ngunit isiwa na lang bahala ko na lamang iyon. Hanggang sa bigla akong nakaramdam ng kakaiba sa katawan. Biglang bumigat lalo ang aking ulo. Hindi ko matiis, kaya binitawan ko ang walis na aking hawak. Pumasok ako sa loob at doon ko lang naalala ang aking sinaing. Ngunit nang buksan ko ang takip, ay nagtaka ako. Luto na at naigilid na rin sa abuhan ang mga panggatong na kahoy. Halos paabo na rin ang apoy. Oh, sinong gumawa nito? Tanong ko sa sarili.
Napahawak pa rin ako sa aking sentido. Mas lalong bumigat ang aking ulo. Tumabi muna ako kay Junior. Ipinigit ang aking mga mata upang makapagpahinga. Medyo nakaidlip ako at kalagitnaan ng aking tulog. Inaramdaman kong tila may nagmamasahe sa aking ulo. Sobrang sarap sa pakiramdam, kaya hinayaan ko na lang hanggang sa makatulog akong muli. Umaga na nang magising ako, kung hindi pa ako ginising ni Junior upang humingi ng makakain. Naku anak, pasensya na. Hindi tuloy kita napakain ng hapunan kagabi. Nakatulog din kasi ako. Uwi ka ako. Buti na lang at bago ko siya napatulog, ay napainom ko siya ng gatas at napakain ng tirang sandwich na baon niya. Habang pinapakain ko siya ay ramdam ko pa rin ang bigat ng aking ulo. Mukhang lumala pa. Kaya pagkatapos kong kumain ay uminom muna ako ng gamot. Bago inahatid si Junior sa school, naroon na sila Faye at Karen. Mas maagang dumating kaysa sa akin. Binati pa nila ako, malayo pa lang. Pagbalik ko sa kanila, pagkatapos ihatid si Junior, ay may napo na agad sila sa akin. Bakit ang putla mo at ang itim ng paligid ng iyong mga mata? Puna ni Karen. Oo nga Elsa, tsaka mukhang balot ng mga punong allergies ang mukha mo, hanggang liig pa. Puna rin ni Zaira. Baka may natamaan kang elemento. Saad naman ni Faye. Anong elemento? Tanong ko. Nagkatinginan sila. Mukhang nagtuturoan kung sino sa kanila ang magpapaliwanag. Ang mabuti pa siguro, punta na lang tayo kay Lola Magdal. Wika ni Faye. Sino naman siya? Tanong ko ulit. Siya ang pinakakilala at magaling na albularyo sa ating sityo. Ang matandang iyon ang makakatulong sa iyo bago pa man lumala kung ano man yang karamdaman mo. Wika rin ni Karen. Hindi ako nag-alangang sumama. Sa totoo lang ay curious ako sa kanilang mga sinabi. Nasa 500 metro lang naman ang layo mula sa school ng bahay ng matanda. Pagdating doon ay nag-iisa ang matanda. Mukhang may pinagkakaabalahan. Lola Magdal, magandang umaga po. Bati ni Faye. Medyo may katarayan ang matanda. Tinignan lang kami saglit. Mukhang nangingilatis. Pero ang sama ng titig. Pagkatapos ay muling bumalik sa pagiging abala sa kanyang ginagawa. Lola, magpapatulong sana kami sa inyo. Istorbong muli ni Karen. Anong tulong ang kailangan niyo? Abala ako dito. Hindi niyo ba nakikita? Pagtataray nito. Mukhang ginugulo niyo lang naman ang mga gamit niyong nakakabit sa bubong lola eh. Saad naman ni Jaira. Muli itong lumingon sa amin. Tinignan kami isa-isa. Ngunit masyadong nakatuon ang atensyon niya sa akin. Lola, magpapagamot sana itong kaibigan namin. Wika ni Karen. Gamot ka mo? Hindi naman ako manggagamot. Lola Magdal, pupo ito ni Consuelo, ang matalik mong kaibigan. Sabi mo raw noon sa kanya, kahit sino sa mga apo o pamilya niya, tutulungan mo kapag nangangailangan. Lalo na kapag hindi maipaliwanag na karamdaman. Wika ni Faye sa matanda. Bigla itong tumigil sa ginagawa pagkatapos ay umupo sa gilid ng dingding. Malapit sa pinto ang yari sa sawali. Makiat kayo rito. Utos nito. Nakatitig lang siya sa akin. Kahit pa pinakahuli akong umakyat ay sa akin pa rin nakasentro ang kanyang atensyon. Ang babaeng ito, siya na ang gagamutin? Tanong ng matanda. Hindi ako nakasagot dahil si Karen na ang gumawa. Oo Lola, ang daming rashes sa kanyang mukha at leeg. Mukhang may kaunti na rin sa kanyang mga balikat. Wika ni Karen. Dahil naibigan siya ng dalawang elemento.
Galit yung isa kasi hindi makaporma. Kaya ayan, binigyan siya ng syakit. Kawawang bata naman. Mabuti at dinala nyo rito. Patingin ako ng palad mo, ining. Ilita niya ng matanda. Inalahad ko ang aking palad. Hinawakan naman niya iyon. Ang daming diamante. Nako, yayaman ka ng sobra-sobra, ining. Dadaan ka nga lang sa isang malaking pagsubok. Eto, naputol yung unang relasyon mo. Ng babae ba? Tanong nito. Tumango ako. Kaya ako magsabi ng totoo. Kaya lang nahulaan eh. Hindi ko naman pwedeng pagsinungalingan ito. Sabi na eh, pero itong pangalawa, hindi ko maipaliwanag. Hindi naman ito dayuhan, pero hindi rin Pinoy. Basta siyang magbibigay yaman sa iyo. Wika ng matanda. Ila ka, Elsa, ang ganda naman. Alam mo bang wala pang nabasang palad si Lola Magdal na nagkamali siya? Kaya ambunan mo rin kami ng kaunti, ha? Babarong wika ni Karen. Saan ko naman hahanapin ang lalaking iyon? Kayo talaga? Wika ko. Itong mga tumubo sa iyong katawan, gagawan ito ng elemento. Bibigyan na lang kita ng pangontra. Sa tingin ko ay kapre ang may gawa nito eh. Wika pa ng matanda. May dunukot itong tila kwentas. May mga tipak ng kahoy. Ang palawit ay isang pangil. Hindi ko alam kung ano iyon. May mga itim, kulay pula, at kulay barding bato. Hindi ko alam kung para saan iyon. Basta isinuot niya sa leeg ko. Pagkatapos ay may inusal itong kung anong bagay. Sabay hawak sa aking ulo, papuntang batok, hanggang sa aking tiyan. Bigla akong napadigay ng sobrang lakas. Hindi ko mapigilan. Pagkalipas ng ilang sandali ay bigla na lang naging magaan ang aking pakiramdam. Wala nang bigat na tila nakapatong sa aking ulo. Unti-unti na ring nawala ang init ng aking balikat. Naging normal na muli ang aking pakiramdam. Noon ko lang nasaksihan. Totoo pala talagang may mga sakit na hindi maipaliwanag at kayang mapagaling ng isang tinatawag nilang may lihim na karunungan. Maraming salamat po, Lola Magdal. Magaling na po ako. Saad ko rito. Hintayin mo siya. Mukhang nasa paligid mo na. Huwag kang mag-alangan. Bibigyan ka niya ng anak. Kakambal ng hindi maubos-ubos na kayamanan. Huling wika niya. Sobrang palaisipan iyon sa akin. Habang pabalik kami sa eskwelahan, ay panay ang kantsaw nila sa akin. Habang ako ay wala sa focus. Bigla ko kasing naalala si Diwani. Yung ibinigay niyang kaperasong ginto. Napakalaking yaman na. Hindi kaya siya ang sinasabing lalaki ni Lola Magdal. Ang tahimik ni Elsa, siguro alam na niya kung sino ang lalaking tinutukoy ni Lola Magdal. Una ni Fe. Uy, wag mo naman kaming kalimutan. Nasa paligid lang daw eh. Sino kaya? Bibisita kaya dito si Congressman? Baka siya ang tinutukoy ni Lola Magdal. Mahilig pa naman yun sa tisay na single mom. Paberong wika ni Karen. Kayo, tigil-tigilan niyo nga ako. Hindi totoo ang ganyan. Kung may nagkakatotoo man, tiyak na nagkataon lang. Depensa ko. Naiba ang usapan namin na makasalubong namin ang isang lalaking matangkad. May sombrerong Amerikanong suot. Nakasakay sa kabayo. At tila pamilyar sa akin ang kanyang mukha. Panay ang tingin nito sa akin at napansin din iyon ng aking mga kasama. Ay naku, asyendero lang pala. Kaya pala sabi ng lola nasa paligid lang. Naku naman Elsa, kinikilig ako sa iyo. Hirit ni Jaira. Pinurot ko ito sa kanyang gilid. Hindi ko rin alam kung bakit parang kinikilig din ako. Gayong kakagaling ko lang sa maling relasyon.
Ramdam kong nakatingin siya sa akin kaya patuloy lang ako sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa school. Walang ibang topiko ang apat, kundi ang lalaking iyan. Kahit sila ay hindi kilala ang lalaki, estranghero ito sa kanilang paningin. Nang uwian sa hapon ay iba-iba na naman ang aming ruta pa uwi. Bigla ko silang naging kaibigang tunay. Ilang araw pa lang ng aming pagkakakilala. Malapit na kami sa bahay nang muling makasalubong ko ang lalaki. Wala na itong kabayo at sombrero. Mahaba ang kanyang buhok na parang kulay kaki na nag-aagaw sa itim. Ang kanyang mga mata ay parang mata ng mga pusa. Kumikinang habang nakatingin sa amin ni Junior at mas lalo ko siyang namukhaan sa pagkakataong iyan. Diwani, ikaw yan, di ba? Tama, ikaw yan. Sigaw ni Junior. Biglang naghabulan ang mga taga sa aking dibdib. Tama, siya yon, si Diwani. Kumusta? Napagod ba kayo? Tanong nito. Tila ba matagal na kaming magkakilala? Bigla kong naalala ang bigay sa akin ni Lola Magdal. Bakit nakakalapit siya sa akin? Kala ko ba ay pangontra ito sa mga elemento? Di ba? Isa siyang engkanto. Nagtaka ka ba? Ang aking ina ay isang tao. Kaya ako mamuhay bilang isang mortal. Ngunit pinili ko noon na tumira sa mundo ni Ama. Ngunit simula nung makita kita, nagpaalam ako kay Ama na lisanin ang kanilang mundo. Gusto kitang makasama, hindi lang sa mundo ng pantasya, kundi sa mismong mundo mo. Litanya niya. Hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin. Para akong nananaginip ng gising. Maging si Junior ay tuwang-tuwa sa kanya. Sasamahan mo po kami ni Mama. Malungkot kasi ang Mama kasi dalawa lang kami. Wala kaming papa. Uwi ka ni Junior na ikinagulat ko. Anak, tumahimik ka. Saway ko naman. Totoo naman, Elsa. Kitang-kita ko sa mga mata mo ang kalungkutan. Huwag kang mag-alala. Ako ang pupuno sa pagkukulang ng dati mong asawa. Diwani, hindi na kailangan. Kaya naming mabuhay na kami lang na mag-ina. Giit ko naman. Kailangan niyo ako, Elsa. Maniwala ka. Kailangan niyo ako. Giit rin ito. Tahimik akong pumasok ng bahay at nakasunod pa rin ito. Nahihiya naman akong ipinagtabuyan siya. Inalok ko pa siya ng kape. Hindi ito tumanggi at nagpasalamat pa sa akin. Tahimik ako ulit. Hindi ko alam kung ano ang susunod na sasabihin. Basta ramdam ko ang mga titig niya sa akin. Hindi tuloy ako makagalaw ng maayos. Hanggang sa may narinig akong motorsiklo na tumigil sa aming bakuran. Sobrang bilis ng pangyayari. Pagsilip ko sa pinto para tignan kung sino ang dumating, ay nasa bungad ko na ang isa at may itinutok ng baril sa akin. Dito nga umuwi ang babaeng ito, pare. Tiba-tiba tayo nito. Nakangising wika nito. Sino kayo? Gulat na tanong ko. Huwag mo nang alamin kung sino kami. Basta ibigay mo sa akin ang malaking halaga ng pera. Nakapalit ng gintong ibinenta mo noong nakaraang araw. Nagulat ako. Pinagbawisan ng malamig. Hindi ko akalaing may nagmamatsyag sa akin ng mga oras na yon. Ano na? Ibigay mo na sa amin. Huwag mo nang antayin pa na puputok itong baril sa iyong bunga. Sayang ang buhay mo. Banta ng isa, kaya nataranta ako. Ngunit bago pa ako humakbang pabalik sa loob, ay namataan kong nasa likod nila si Diwani, na siyang ikinagulat ko ng husto. Nasa mesa lang siya kanina nakaupo. Paano naman siya napunta sa likuran ng dalawang lalaki? Gayong wala namang ibang pintuan, kundi ito lang kung saan kami nakatayo.
Matagal pa. Paputikin ko na yung bungo mo. Sigaw ng isa, kaya nataranta na din ako ng sobra. Napaatras ako. Ngunit natigilan din ako. Nang tila biglang may humatak na kung anong enerhiya sa kanila palayo sa akin. Nakalutang sila palabas. Pilit na kumakawala sa kung saan nanggaling ang enerhiyang iyan. Ano ito? May sadimonyeta yung babaeng ito. Sigaw ng isang lalaki. Hindi nila alam na may isang nilalang sa kanilang likod na siyang may pakana ng lahat. Bigla pang ibinato ang mga ito sa nakaparadang motorsiklo. Sa sobrang lakas ng pagkabagsak, nabuwal pati ang motorsiklo. Pareho silang napaumbagol sa sobrang sakit ng pagkabagsak. Demonyeta ka! Sigaw ng isang napangiwi pa sa sobrang sakit ng likod na tumapa sa kanyang motor. Sa akin sila diretsong nakatingin. Hindi nila nakikita si Diwani. Iyon ang napagtanto ko. Dali-daling pinatayo ng isang lalaki ang motor at binuhay ang makina. Mabilis na umangkas ang riding in tandem nito at pinaharurot na palayo ang motor. Tulala pa rin akong nakatitig sa malayo. Paano kung ipagkalat ng mga iyon na isa akong demonyeta? Paano kung uusigin ako ng mga taong bayan? Pasensya na. Ikaw pa tuloy ang napagdiskitahan nila. Pero kailangan din silang matakot sa iyo. Tsaka ito ang sinasabi ko, na kailangan niyo ni Junior nung kasamang lalaki. Hindi mo alam kung paano mag-isip ang mga tao sa paligid mo. Hindi lahat ay mabuti. Saad niya. Napaisip ako. Biglang nakaramdam ng pagkabahala. Pero, paano? Tiyak akong demonyo na ang tingin nila sa akin. Huwag kang magalala. Hindi magiging normal ang utak ng dalawang iyon pagkatapos ng ginawa nila. Sagot ni Diwani. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Gusto kong tanungin ngunit hindi ako binigyan ng lakas ng loob. Simula ngayon, ipakilala mo akong asawa. Wala namang may nakakita sa asawa mo, hindi ba? Tanong niya. Hindi ko alam kung bakit biglang pumasok sa isip ko ang pumayag. Oo, tumira kami sa iisang bubong. At syempre, dugdug aana, di joke lang. Nagpatayo siya ng malaking bahay sa binili niyang lupa malapit sa eskwelahan. 2 buwan bago natapos ang napakalaking bahay na iyon. Dahil sima ng pakilala ko noon sa asawa ko, tuwing may magtatanong sa akin kung ano ang trabaho niya, ay pinanindigan ko na ring siya ay isang kapitan ng barko. Tinilig si Karen, Faye at Jaira. Hindi daw nila akalaing ganun kagwapo ang aking asawa. Ang sabi hiwalay kayo ng una, ano to? Nagkabalikan kayo? Biglang usisa muli ni Faye nang muling napag-usapan ang aking buhay. Hindi. Pangalawa talaga siya. Mabilis na sagot ko. Nako, siya nga yata ang magbibigay ng magandang buhay sa'yo. Tulad ng sinabi ni Lola Magdal. Huwag mo kalimutan ha. Sabi nga namin, di ba? Balato namin. Hindi ko akalaing narinig iyon ni Diwani. Sinundo ako nito dahil nabagot itong mag-isa sa bahay. Anong gusto niyong balato? Tanong ni Diwani. Biglang nakaramdam ng hiya si Faye. Kanya-kanya ang mga itong alibay. Hindi po. Biro lang naman Ginoong Pugi. Huwag mo na lang isipin ang bagay na yon. Nako, huwag kayong magalala. Bibigyan ko kayo. Naging mabuting kaibigan at totoo naman kayo kay Elsa. Tama ba ako? Siyempre naman po. Mabilis na sagot ni Karen. May dinukot si Diwani sa kanyang bulsa. Napakunot ang aking noo. Isa lang ang tiyak ko. May ibibigay ito sa 3. Hindi ako nagkamali. Mga alahas, gintong alahas. Tiyak akong mahal na naman yon. Grabe, napakagalante naman itong asawa mo, Elsa. Ngunit hindi namin matatanggap ang mga bagay na ito. Sobrang nakakahiya.
Tiyak na mahal ito eh. Wika ni Karen. Minsan lang naman ako magbibigay. Maliit na bagay ito para sa akin. Kaibigang tunay kayo ng aking asawa. At masaya ako dahil may mga kaibigan siyang tapat at totoo sa kanya. Kaya bilang pasasalamat sa inyo, ibinibigay ko itong tig-1 kwinta sa inyo. Pwede niyong ibenta, depende sa inyo. Malaking halaga ng pera din ito kasi tunay na ginto. Litanya ni Diwani. Nagkatinginan silang tatlo. Tila ba nag-aalangan. Hindi ko alam kung anong nasa kanilang isipan. Ngunit kita sa kanilang mga mata ang kinang ng kagalakan. Nagulat nga ako nang biglang mapaiyak si Karen. Pasensya na, hindi ko mapigilang maiyak. Tanang buhay ko. Ngayon lang ako nakatanggap ng ganitong regalo, Elsa. Masama na ba akong kaibigan kung tatanggapin ko itong bigay ni Diwani sa akin? Tanong ni Karen. Ano ka ba? Desisyon niya ni Diwani. Tsaka mabuting tao talaga siya. Wika ko naman. Totoo namang napakabuti ni Diwani. Sa ilang araw naming magkasama at pagkukunwaring mag-asawa, nahuhulog na rin ng tuluyan ang aking puso. Kaya mahirap huminga kasi nahulog na. Di joke lang ulit. Ang swerte mo talaga, Elsa. Siya na nga yata talaga ang sinasabi ni Lola Magdal. Sigurado ako. Wika rin ni Faye. Puno ng kagalakan ang boses nito. Napangiting nakatingin sa akin si Diwani. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Pag-uwi sa bahay ay wala kaming imika ni Diwani. Nahihiya akong magsalita. Hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin. Kanina ka pa tahimik. May problema ba? Tanong niya sa akin. Hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin ko. Pero salamat sa pagbigay sa regalo sa kanila ng mga kaibigan ko. Malaking tulong iyon sa kanilang kabuhayan. Sakaling maibenta nila. Malaking pera rin kung ibenta nila iyon. Iyon lang pala. Maliit na bagay yun. Masaya akong nakatulong sa kanila. Anya. Hindi ako kumibo. Wala na rin ako masabi. Inubala ko na lang ang aking sarili. Hinugasan ko ang mga karning lulutuin ko para sa hapunan. Bigla akong maramdaman ang yakap niya sa aking likuran. Nagulat ako. Hindi ko iyon inasahan. Hindi ko rin naramdaman ang paglapit niya. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga sa ilalim ng aking tenga. Hindi ko alam kung bakit kita minahal ng ganito, Elsa. Ikaw lang ang nagbabago ng pananaw ko sa buhay. Dati, ayaw na ayaw ko ang mga tao. Tuwing may nakikita akong kagaya mo, ay umiinit ang ulo ko. Hindi ko sila tatantanan kung hindi ko sila nabigyan ng sakit. Lalo na iyong mga taong abusado. Ikaw lang yata ang nagpatino sa akin. Litanya niya. Bigla akong napaisip. Ngayon lang siya nakahawak sa aking balat. Dati makalapit siya ngunit hindi man lang siya lumalapit ng sobrang lapit at humahawak sa aking balat. Kinampa ko ang aking dibdib. Wala ang anting-anting na bigay ni Lola Magdal. Huwag mo nang hanapin. Bulong niya. Umikot ako at tiningala siya. Kaya ka ba nakalapit sa akin? Tanong ko. Oo, mahal. Pinakuha ko kay Junior. Hindi man lang kasi ako makahawa kahit sa kamay mo. Ang tagal kong nagtiis. Kaya sana, huwag mo nang isuot muli. Hindi ko alam kung bakit parang pinigya ang puso ko sa kanyang pakiusap. Kakaiba ang epekto ng kanyang mga titig. Nakakatunaw ng aking alinlangan. Hindi ko na nga sinuot pa ang anting-anting. Tiwala akong wala siyang gagawin na ikakasama sa akin.
Iyon ang naging umpisa ng pagiging mas malapit namin ang loob sa isa't isa. Hanggang sa ginawa na namin ang gawain ng isang mag-asawa. Bawat araw sa aming pagsasama ay may bakas ng kaligayahan. Hindi ko maiwasang maluha sa sobrang saya. Tuwing maaalala ko ang lahat ng aking mga nalampasan. Ayan ka na naman. Tama na nga yung iyak na yan. Pasensya na, Diwani. Sobrang saya ko lang dahil sa pagdating mo sa aking buhay. Hindi ko inakalang magiging masaya pa ako pagkatapos ng mga nangyayari sa aking buhay. Niyakap ako ni Diwani. Yakap pa lang niya, ramdam ko na ang seguridad sa aking buhay at sa anak kong si Junior. Ang buong akala ko habang buhay na iyon, na happy ending na iyon. Kaya tuloy-tuloy ang aming kaligayahan. Ngunit biglang dumating si Wesley. Hindi ko iyon inasahan. Akala ko ulit kontento na siya sa kanyang buhay na mag-isa. Walang pasa na responsibilidad. Iyon pala ay hindi naging tahimik ang kanyang buhay dahil hinahanap niya kaming mag-ina niya. Ito na lang ang huling lugar na alam kong posible mong puntahan, Elsa. Hindi ako nagkamali. Nandito ka nga. Pwede ba, Wesley? Tahimik na ang buhay namin dito. Huwag mo na kaming guluhin pa ni Junior. Hindi ko akalaing ang ganong ori ng lalaki ay kaya palang umiyak. Lumuhod pa siya sa harapan ko at nagmakaawa. Hindi ko alam kung bakit. Imbes na maawa ay mas lalo naman akong nainis. Hindi ko akalaing ang isang balasubas ay marunong umiyak, Wesley. Hindi bagay sa'yo. Inis na wika ko sa kanya. Mukhang wala na akong natirang pagmamahal at awa sa kanya. Ubos na ako. Hindi ko na kayang magpatawad. Parangka ko sa kanya. Dumaan sa aming harapan si Diwani. Ang buong akala ko ay makikita siya ni Wesley. Subalit nagtaka ko dahil hindi man lang nakita ito ni Wesley. Ngunit naalala kong may kakayahan nga pala itong maging invisible sa harap ng mga tao. Isa itong inkantao at minsan ko nang napatunayan na hindi siya nakikita ng mga tao kung ayaw niyang magpakita. Naging kampante akong walang gulo. Ngunit ang hinala pa rin ito kung bakit nakapagpatayo ako ng bahay na sobrang laki. Ayos lang na ninakawan mo ako, Elsa. Napunta naman sa magandang bagay ang pera. Kung sa mga kamay ko lang din, tiyak na mauubos lang sa sugal. Wika niya. Napakunot ang aking noo. Hindi ko naintindihan ang kanyang sinabi. Anong sinasabi mo, Wesley? Tanong ko. Kahit hindi mo man aminin, Elsa, may ebidensya ang ginawa mo. Hindi ka makapagpatayo ng bahay na ganito kalaki. Kung di sa pera ko, kaya hindi mo ako mapapalaya sa bahay na ito. Biglang umakyat ang dugo ko sa ulo. Walang gamot sa kakapalan ng muka. Gusto ko siyang sampalin. Ngunit ayaw kong humawak kahit saang parte ng kanyang katawan. Ayoko. Hindi ko rin masabing si Diwani ang may-ari ng bahay. Tiyak akong hindi maniniwala ito dahil hindi rin magpapakita si Diwani dito. Ngunit nagulat ako nang biglang lumapit si Diwani dito. Gahibla na lamang ang layo sa pagitan nila. Nagulat pa si Wesley at napaatras sa hindi inaasahan na presensya ng binata. Anong uri kang nilalang? Bakit bigla ka na lang sumisipot sa aking harapan? Tanong niya. Ako si Diwani, ang nobyo ni Elsa. At itong bahay na pinasukan mo, akin ito. Madiing wika ni Diwani. Nagulat si Wesley. Natahimik din ito. Hindi ako natatakot kay Wesley. Natatakot ako para sa kanya. Kung ano ang pwede niyang maging kahinatnan. Hayop ka. Nawalay lang ako saglit. Nasalasihan mo na agad ako. Galit na sumbat ni Wesley.
Hindi ka iiwan ng asawa mo kung naging mabuti kang asawa sa kanya. Ngayon ay pag-aari ko na siya. Huwag na huwag mo akong hamunin ng kung anong bagay. Sisisihan mo oras na gumawa ka ng maling hakbang. Banta ni Diwani. Biglang naging mainit ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Dumapit pa si Wesley at balak na kwelyuhan si Diwani. Ngunit maagap ang binata. Nagulat ako dahil hindi naman nahawakan ni Diwani ang dibdib ni Wesley para itulak. Pero bigla na lang itong tumalsik sa dingding. Kita ng dalawang mata ko ang inereyang nanggagaling sa mga palad ni Diwani. Anong uri ka ng nilalang, ha? Gulat na tanong ni Wesley. Nagliwanag ang mga mata ni Diwani. Hudyat iyon ang paglabas ng galit sa puso niya. Sinasabi ko na sa'yo, huwag na huwag mo akong gagalitin. Wika pa nito. Nanginginig sa takot ang dati kong asawa. Mabilis itong bumangon at paika-ikang lumabas ng bahay. Biglang nabuhay ang aking loob. Hindi na siya makapanggulo pa sa amin. Nakatingin lang ako sa kanya hanggang sa tuluyan na siyang makalayo. Ayos ka lang ba, mahal? Tanong sa akin ni Diwani. Oo naman. Ayos lang ako. Ikaw? Walang sino mang makapanakit sa akin, Elsa. Huwag mo nang alalahanin pa ang iyong dating asawa. Wika niya. Tumangaw lang ako. Hinalikan niya ako sa noo. Banayad. Punong-puno ng respeto. Hindi ko iyon naranasan kay Wesley noon. Kaya mas minahal ko si Diwani kaysa dati kong asawa. Kahit alam kong hindi siya tunay na tao. Wala akong pakialam. Ang mahalaga ay nagmamahalan kaming dalawa. Akala ko ay magiging tahimik na ang aming pagsasama. Ang hindi namin alam ay tahimik lang pala siyang nagmamanman sa amin. Hindi ko alam na inaaral niya ang kahinaan ng mga engkanto. Hindi niya titigilan si Diwani hanggat hindi kami napapabagsak. Galing kami noon sa pamamalengke nang madatnan namin siyang nag-aabang sa harapan ng gate. Nagulat ako dahil akala ko ay bumalik na ito sa lungsod. Bakit nandito pa itong taong ito? Tanong ko. Huwag kang mabahala, mahal. Huwag kang matakot sa kanya. Sagot ni Diwani. Pagbaba ni Diwani sa sasakyan, ay hinarap agad nito ang dati kong asawa. Ngunit nagulat ako nang bigla itong may sinaboy kay Diwani. Napalabas ako at patakbong lumapit sa kanila. Halos lumubid si Diwani sa sobrang sakit at hapding nararamdaman ito. Igilan mo yan, Wesley. Galit na saway ko. Hindi, papatayin ko ang lalaking ito. Hindi ko hayaan na mabuhay pa ang nilalang na ito. Hindi siya nababagay sa mundong ito. Galit na wika ni Wesley. Muli pa nitong sinubukan si Diwani na sabuyan ng napakaraming asin. Ngunit mabilis kong naiharang ang aking sarili. Sa likod ko tumama ang asin na gustong isaboy kay Diwani. Pumasok ka na sa loob ng sasakyan, Diwani. Bilis. Utos ko. Kahit hindi ako ganon kalakas ay pinilit kong harangan si Wesley. Hanggang sa tuluyan na makapasok sa sasakyan si Diwani. Patakbo itong nilapitan ng dati kong asawa. Ngunit naisarado na nito ang pinto. Patakbo akong lumapit sa kabilang pinto at pumasok. Tsaka mabilis na inilock iyan. Kaya mo pa bang magmaneho? Kailangan na nating umalis dito. Wika ko. Mabilis na pinaharurot ni Diwani ang kotse. Hindi namin alam kung saan kami tutungo sa mga sandaling iyon. Kailangan nating makalayo kay Wesley. Hindi naligtas ang buhay mo sa kanya. Paano kung isisiwalat pa niya sa mga taong bayan na isa kang engkanto? Mas lalo kang mapapahamak. Wika ko. Tahimik lang siyang nagmamaneho.
Si Junior naman ay mahimbing lang ang tulog mula sa aming likod. Wala man lang itong ideya sa mga nangyayari sa paligid. Padilim na rin at medyo inaantok na ako. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog ako. Nagising ako sa yubyog ni Diwani. Nandito na tayo. Anong lugar ito? Tanong ko. Basta, ligtas ako dito. Tayo. Tsaka walang manggugulo sa ating relasyon. Wika niya. Inikot ko ang aking mga mata. Napakagandang lugar. Ang kanilang ilaw ay hindi gaanong maliwanag. At kahil ang kulay nito, ang linis ng paligid, parang Bermuda grass. Ngunit may kalakihan ng konti ang dahon. Sobrang luntian. Wala akong nakikitang tuyo sa mga dahon ng mga pananim. Medyo malamig ang samyo ng hangin. Parang madaling araw. Pagbukas ni Diwani ng pinto ay bumungad ang isang pamilyar na lugar. Teka, nakapunta na ako dito, hindi ba? Tanong ko. Oo, nakapunta ka na dito. Nung minsan. Anya habang karga si Junior at nakasunod sa akin. Sandali, mundo ng mga engkanto? Nandito tayo sa mundo nyo? Tanong ko ulit. Ayaw mo ba, mahal? Dito ako magiging ligtas. Dito magiging tahimik ang ating buhay. Naintindihan kita, Diwani. Ayos lang sa akin kung dito tayong manirahan. Ang mahalaga, mailayo kita kay Weasley. Ang kinang na mga mata ni Diwani ay lalong nagniningning sa mga sandaling iyon. Baka sa kanyang mukha ang saya. Masaya na rin ako at unang beses ko itong naramdaman. Ang buong akala ko ay kaming tatlo lang ang nakatira sa mansyon. Ngunit nagulat ako nang may bumaba ng hagdan na gawa sa ginto. Nagtama ang aming paningin na parehong nagulat. Siya palang dahilan kaya gusto mo ang mundo ng mga tao. Ano? Handa ka nang ipakilala siya sa amin ng iyong ina? Tanong nito. Ama, mamaya mo na ako kakausapin. Masama ang pakiramdam ko, tsaka mahapdi ang balat ko. Kailangan kong maligo para maibsan ito. Wika ni Diwani. Sinong may gawa nito sa'yo? Tanong nito kay Diwani. Galit ang reaksyon sa mukha nito habang mabilis na lumapit sa binata. Tinignan nito ng malapitan ang mapulang balat ng anak nito. Hayop sila. Sinabuyan kanila ng asin. Sino siya? Pagbabayaran niya ito. Galit na wika nito. Gagaling lang agad ito, ama. Huwag kang mabahala. Ikaw na muna ang bahala sa mag-ina ko. Bili ni Diwani. Mabilis itong tumakbo patungong banyo. Hindi ako makakilos ng maayos habang kaharap ang ama ni Diwani. Hindi ko alam kung paano ko ito kakausapin at parang napaka-arogante nitong magsalita. Ikaw pala ang nobya ni Diwani. Alam mo bang napakabait niyang anak ko? Mahal na mahal ko ang kanyang inang katulad mo ay isa ring mortal. Kaso ay, inalayo siya sa akin ng mga magulang niyang albularyo. Kwento nito. Naintriga ako at napatanong. Paano napunta sa iyo si Diwani kung inilayo ang ina niya sa iyo? Tanong ko sa kanyang ama. Ninakaw ko si Diwani dahil tiyak akong hindi magandang magiging buhay ni Diwani sa mundo ng mga tao. Bagong silang siya noon ngunit, kakitaan na agad siya ng pagiging engkanto. Kaya hindi ko hayaan na may gagawin na naman sila sa anak ko. Kwento nito. Hindi natapos ang aming pag-uusap nang biglang bumukas ang pinto sa itaas ng kwarto. Lumabas mula roon ang babaeng may ginto at mahabang buhok.
Mahaba at halatang mamahalin ang damit nito. Kagaya ng reaksyon kanina ng ama ni Diwani, nagtataka rin ito. Sino ang pangas na mortal ang nakapasok sa ating teritoryo? Galit na tanong nito. Mahal na Rena Azon. Siya ang kasintahan ni Diwani. Sagot ng amang hari. Anak din yan ni Diwani. Ganon kabilis? Tanong ng Rena. Hindi po kamahalan. Ang batang ito ay anak ko sa una kong asawa. Oh, bakit mo pa dinala pa dito? Masyado na kayong marami ang nakakaalam. Pati ba naman inosenteng bata? Galit na wika nito. Pasensya na po kayo. Wala po kasi akong mapagbilinan kay Junior. Hindi ko siya pwedeng iwanan kahit kanino lang. Mabuting ina. Hanga ko sa mga kagaya mong babae. Wika pa ng ama ni Diwani. Ngumiti lang ako ng alanganin. Samantalang ang Rena ay tila ayaw nito sa presensya naming mag-ina. Huwag mo nang pangunahan ang anak ko. Hayaan mo na lang siya sa mga gusto niya sa buhay. Wika ng hari. Paano ay lagi mo na lang kinokonsente? Reklamo ng Rena. Naputol muli ang kanilang pag-uusap nang biglang bumukas ang pintuan ng banyo. Lumabas si Diwani, bihis na rin ito. Bakas pa rin ang kapangyarihan ng asin sa dibdib at mga balikat nito. Sobrang bula. Ramdam ko ang hapdi habang nakatingin sa kanyang dibdib. Paano ba yan? Tanong ng Rena kay Diwani. Wala to. Huwag niyo nang alamin. Matabang ang tono ng boses ng binata. Dismayado ang Rena sa naging sagot niya. Hanggang ngayon, ganyan mo pa rin ako tratuhin. Minahal naman kita na parang tunay na anak, hindi ba? Naging mahigpit lang ako sa iyo dahil mahal kita. Litanya ng Rena. Rena Azon, paulit-ulit na naman tayo. Ang sabi ko, hanapin ko ang totoo kong ina. Siya lang ang tatawagin kong ina dahil siya ang nagluwal sa akin. Ako ang umaruga sa iyo simula pagiging bata mo. Inabandona ka ng ina mo. Hindi mo ba maintindihan ang mga bagay na iyon? Hindi ako magatiis. Sinaway ko si Diwani sa kanyang trato sa ina-inahan niya. Huwag mo naman ganyanin, Diwani. Ang nakagisnan mong ina, kahit hindi ka galing sa sinapupunan niya, nagsakripisyo siya ng malaki para sa iyo. Maswerte ka nga eh. Kahit papaano, may nakagisnan kang ina. Ang iba, hanggang pangarap lang. Wika ko sa kanya. Hindi siya kumibo at tumitig lang saglit sa akin. Pagkatapos ay tahimik na lumapit. Si Elsa, siya ang aking magiging asawa at si Junior, anak namin. Pakilala ni Diwani sa amin mula sa kanyang mga magulang. Sana nga kilalanin ka ring ama ng batang iyan. Wika ng Rena. Tahimik lang ako. Napagtanto kong hindi naging mabuting anak si Diwani sa kanyang pangalawang ina. Hindi kasi niya matanggap noon nang ipagtapat sa kanya ng mga ito na ang kanyang ina ay isang mortal. Gusto niyang makasama ang ina simula pagkabata, ngunit hindi nangyari dahil ninakaw siya ng kanyang ama. Hindi rin nila binigyan ng pagkakataon na maging ina ang ina ng binata. Kailangan kong ipaintindi kay Diwani ang lahat. Tumira kami sa mundo ng halos 3 taon nang hindi ko namamalayan. Pagkaramdam ko, ang bilis lang naming nakatira sa kanilang mundo. Subalit napakarami nang nangyari sa mundo ng mga mortal. Naging mabuti ang relasyon niya sa kanyang inaanahan. Napakabuti din naman ng kanyang mga magulang. Minahal din nila si Junior. Tinuturing nilang kanilang tunay na apo. Wala akong naalalang tampuhan o malungkot na tagpo sa lugar. Lahat ay maayos. Nang magpaalam kaming bumalik na sa mundo ng mga tao,
ay walang naging pagtutol sa kanila. Ang bilin lang nila ay wag naming kaligtaang dumalaw sa mundo nila. May ibang bagay din si Diwanay sa mundo ng mga tao. Iyon ay ang hanapin ng totoong ina nito. Suportado ko iyon. Kaya pagdating namin sa mundo ng mga tao, ay iyon kaagad ang aming misyon. Hindi madali, ngunit kailangan ng mabusising pagsisiyasat, pasyensya at konting pagtitiis. Hating gabi na, bakit hindi ka pa umakyat? Tanong ko isang beses nang hindi pa rin umakyat ng kwarto si Diwani para magpahinga. Hindi ako makatulog, mahal. Mauna ka na munang matulog. Hindi, hintayin kita. Alam kong may problema ka. Ano na naman ba yan? Tanong ko. Umiling lang siya. Ayaw niyang magsabi sa akin, kaya sumama ang aking loob. Hindi pala kasama sa buhay ang turing mo sa akin. Kasi tignan mo naman, hindi mo masabi sa akin ang iyong problema. Sinasarili mo lang. Ano lang palang papel ko sa buhay mo? Tanong ko. Hindi ko mapigil ang maglabas ng sama ng loob. Pasensya na, mahal ko. Ayaw kong ma-stress ka rin dahil sa mga problema ko. Nung ako ang may problema, nariyan ka para sa akin. Ngayong ikaw naman ang nangangailangan ng tulong. Ayaw mong tulungan kita? Pasensya na, mahal. Maliit na bagay lang naman ito. Kahit na Diwani, sabihin mo pa rin sa akin. Napabuntong hininga na lamang siya. Tinitigan niya ako sa aking mga mata. Tsaka nagsalita. Tungkol iyon sa kanyang ina. Wala naman akong ibang problema, kundi tungkol lang sa aking ina. Kung kumusta na ba siya? Kung buhay pa ba siya ngayon? Ang hirap maghanap ng walang kaeda-edaya. Yun lang ang pangalan niya ang alam natin. Paano natin mahanap ang daming magkatulad ng pangalan? Mahabang litanya niya. Hindi ko masagot. Totoong mahirap. At wala akong magawa upang matulungan siya doon. Naawa rin ako sa kanya, ngunit wala akong magawa talaga. Pwede bang ipagpahinga mo na lang yan muna? Mas lalo kang ma-stress kung ganyan ka sa sarili mo. Halika na. Magpahinga na muna tayo. Sa pagkakataong iyan, hindi na siya tumanggi pa nang yayain kong pumasok ng kwarto. Kailangan niyang magpahinga. Marami pa kaming susuunging hamon ng buhay. Alam ko dahil simula nang magkamali ako sa mundo, hindi ko pa naranasang guminhawa sa mga pagsubok. May darating at darating pa rin pagkatapos ng isang problemang kakatapos lang nalutasin. Ganito yata talaga ang buhay. Hindi puro saya, hindi rin naman puro pagtitiis. Sakto lang na maalala nating hindi tayo narito sa mundong ito. Kung hindi dahil sa isang makapangyarihang may likha ng lahat. Maaga kaming nagising kaya maaga kaming pumunta sa palengke upang mamili ng mga kakailanganin. Habang tumatakbo ang kotse patungo sa palengke, ay tanaw namin sa unahan ang bulto ng taong nakahandusay sa kalsada. Si Diwani ang unang nakapansin, malayo pa lamang. Kaya agad na itinigil nito ang kotse. Agad nitong kinarga ang matandang babae at isinakay sa likod ng kotse. Buksan mo ang pinto, mahal. Buhay pa ito. Kaya kailangan nating tulungang makaligtas. Wika ni Diwani. Halos paliparin niya ang kotse patungo sa ospital nang maisaayos ng paghiga ng matanda sa likod. Sino kayang walang awa na nakasagasa sa matandang yan? Kawawa naman, hindi man lang tinulungan. Baka natakot. Depensa niya sa salarin. Siguro nga baka rin baguhan. Hindi ko rin pwedeng husgahan. Gayunpaman, mali ang ginawa niyang pagtalikod sa kanyang biktima.
Pagkarating sa ospital ay inasikaso kaagad ng doktor ang pasyente. Maraming aparato ang ikinabit at kaliwat ka ng laboratorio ang isinagawa. Pribadong ospital ang kanilang pinagdalhan upang masigurong mailigtas pa ang buhay ng matanda. Makalipas ang ilang oras na paghihintay nila, ay masayang ibinalita ng doktor na ligtas na sa kamatayan ang matanda. Kinuhaan pa niya kami ng impormasyon tungkol sa matanda, ngunit wala kaming ideya dahil hindi naman namin kilala ang matanda. Kwento na lang namin sa doktor kung paano namin natagpuan ang nasabing matanda. Kami na rin ang nagbayad ng bill nito. Kahit may kalakihan, alam kong maliit na bagay lamang iyon para kay Diwani. Umuwi muna kami saglit, ngunit bago kami umuwi, ay dumaan muna sa isang bilihan ng karne at mga isda. Kahit kaunti lang muna, may stock lang, pansamantala sa ref. Binalikan agad namin ng matanda upang matanong tungkol sa pamilya nito. Ngunit hindi pa rin ito nagising. Hinintay ba namin itong magising? At hindi ko alam kung bakit ganoon na lamang ang pag-aalala ni Diwani sa matanda. Parot pa rito siya na hindi maintindihan. Diwani, umayos ka nga. Nahihilo ako sa iyo. Saway ko sa kanya. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Bakit ako nag-alala ng sobra sa babaeng iyon? Parang kakaiba ang pag-aalala ko sa kanya. At hindi ko maintindihan talaga. Anya. Hindi ko iyon pinansin kasi alam kong may mabuti talaga siyang puso. Kaya siguro siya ganoon kung mag-alala para sa matanda. Ilang sandali pa ay may isang doktor ang lumapit. Pwede nang ilipat sa private room ang inyong pasyente. Gising na siya. Wika ng doktor. Huling-huli ko ang pananabik sa mukha ni Diwani na makausap ang matanda. Hila niya ako papasok sa nasabing kwarto na pinagdalhan ng matanda. Pagpasok pa lang namin ay sa amin kaagad nakatingin ang matandang babae. May malalim at malungkot na mababanaag sa mga mata niya. Kumusta kayo, nanay? May masakit pa ba sa'yo? Tanong ko. Initigan niya kaming dalawa ni Diwani. Iyo pala ang nagligtas ng buhay ko. Maraming salamat sa inyo. Kay buti ng mga puso niyo. Mahinang wika niya. Wala yun, nay. Masaya kaming makita kang ligtas. Sa susunod, mag-ingat ka po sa daan. May mga driver talagang walang puso. Wika ni Diwani. Tumangulang ang matanda. Pinikit nito ang mga mata nito. Pagkatapos ay tinitigan si Diwani. Ano nga palang pangalan ninyo? Nang sa ganon ay mapuntahan ko kayo kapag nakalabas na ako ng ospital. Ililibre ko kayo lagi ng sariwang gulay. Wika ng matanda. Naku Lola, huwag mong isipin ang bagay na iyan. Masaya kaming matulungan ka. Ako nga pala si Elsa. Siya si Diwani. Magpagaling ka lang. Masaya na kaming makita kang masigla at malusog. Wika ako sa nakakaawang matanda. Napakabait niyong mag-asawa. Siguro kung buhay o hindi ninakaw sa akin ang anak ko, tiyak akong katulad niyo rin ang edad niya. Napatingin sa akin si Diwani. Nakuha ko kaagad ang kanyang ibig sabihin. Ano pong pangalan niyo, nanay? Tanong ni Diwani. Ako si Muray. Ano daw si Muray? Samurai. Nanay Muray, yan na lang ang itawag niyo sa akin. Mahinang sagot ng matanda. Napatingin ako sa mga mata ni Diwani. Naging emosyonal ito at hindi na nga napigil ang sarili na yakapin ang matandang ali. Nagtaka pa ito ng yakapin ni Diwani. Bakit? Tanong nito.
Alam kong hindi mo na ako naalala, pero ako ang batang ninakaw sa iyo ng engkanto mong kasintahan noon, Nay. Pahayag ni Diwani. Napaiyak ang matanda. Baka sa mukha ang nag-uumapaw na tuwa. Maging ako ay sumikip ang dibdib sa pagiging emosyonal ng mag-ina. Ilang dekada ring pinagkaitan ng mag-ina ng pagkakataon na magkasama. Akala ko mamamatay akong hindi muling masulyapan ang mukha ng nag-iisang anak ko. Wika pa ng matanda. Babawi ako, Nay. Ang tagal kong naghihintay na makasama kang muli. Malagaan ka at madama ang pagmamahal ng isang ina. Wika ni Diwani. Hindi ko lubos akalaing ang simpleng pagtulong sa isang aling nahit-andran ang siyang maging daan upang masagot ang kahilingan ni Diwani na mahanap ang matagal niyang gustong makasama. Ang nag-iisa at ang tunay niyang ina. Tila naging mabilis ang paggaling ng kanyang ina dahil sa kanyang presensya. Araw-araw naming inalagaan ang kanyang ina hanggang sa tuluyan itong gumaling. Makalipas din ng isang taon ay nagbunga ang aming pagsasama ni Diwani. Ngayon ay magiging buo at masaya na ang aming pamilya. Maayos ang relasyon namin sa aming pamilya, sa mga immortal man at mortal naming kaanak at kaibigan. Napatawad ko na rin ang dati kong asawa at tanggap na nito ang aming sitwasyon. Paminsan-minsan siyang dumadalaw sa aming anak at ang wika niya ay tuluyan na siyang nagbago. Wala ng sugal at wala ng bisyo. Masaya ako para sa kanya. Huli man ang lahat para sa aming dalawa, binigyan pa rin siya ng Panginoon ng realisasyon na walang maidudulot ng mabuti ang sugal at ang bisyo. Tungkol naman sa ina ni Diwani, malakas pa rin ito dahil gulay ang mga pinakain at hindi mahilig sa mga matamis o yung matatapang na timpla. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Sana'y naging masaya kayo. Tama na ang iyak. Wakas.